Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga cancer? Mula June, nahulog pala to. Mula June hanggang December 2024. O 2024. Parang malabo. Okay, magsimula na tayo. May lalaki tayo dun, no? Single yan. Kung di man hindi. Single talaga. Kasi, sasama din dyan yung separated, annulled, o divorced. Person. Pero, lalaki. Okay? So, ang dating kasi, yung lalaking to, nangyayari na to ha, para bang nawawala na siya ng kumpiyansa sa sarili, na mahahanap niya pa yung the one. Kasi nga, separated siya ngayon. O, recently, broken-hearted siya. O, single siya sa mahabang panahon. So, again, lalaki to. Na para bang magiging siya dito ng parang pag-asa. Kasi may intuition tayo dahil sa High Priestess. Parang sasagi sa isip niya ang tungkol sa pag-asa nga na mahanap ang the one niya dahil nandun yung Three of Wands. Ito yung waiting code natin. Kasi usually success code yan, kaya lang kailangan mo maghintay. Okay? So, yun nga, dahil nga na-hurt siya o matagal na siyang single, na parang bang nawala na siya ng kumpiyansa sa sarili o ng pag-asa, na mahanap niya pa yung the one. Pero don't worry kasi ang dating sa akin, may chance pa. Okay, may darating naman. Yun nga lang, kailangan niya maghintay. So, either darating to ng June to December o siguro next year na. Who knows? Pero para mas klaro, kailan kaya? Kasi naghihintay siya dito, pinaghihintay siya ng universe. Siguro kasi yung the one niya ay in a relationship pa sa iba, kaya hindi pa pwede. O pwede rin namang inaayos pa ng the one niya, yung buhay niya, kaya hindi pa sila pwedeng mag-meet. Kaya pinaghihintay siya dito. So, to be exact, kailan kaya niya mamimit yung the one niya? So, meron tayo ditong, Three of Cups. At 3 ulit. 3 of Swords. Ano to? Ulit-ulit lang to. So, dahil 3, so 3 months from now, 3 years. Grabe naman katagal. 3 years from now. OMG. 3. So, pwedeng March. Ano pa bang mabuo natin sa 3? Anyways. So, July, siguro, pwede rin. Kung June mo pinapanood to, who knows, baka July. O October. July o October. Pwede rin.
Ano pa ba? July, October, di ba? Ibang senaryo. Siguro, April. April? Sabagay, tatama na to next year, di ba? Kasi June to December yung reading natin. 2024, baka next year ng April. November. Sabi ko kayo na, ano ba yun? July, October, ngayon naman, April next year. O pwede rin November this year. Kung mapanood mo to ng June, July, kasi maghihintay ka pa, tagal pa ng November, tagal pa ng October, kung June mo to mapanood, di ba? So, para bang maghihintay ka dito. So, pinakamatagal na siguro 3 years from now. O pwede rin naman kung kailan ka ready. Kung lalaki ka man, kung kailan siya ready. Kasi, siya lang din makakasagot niya. Dahil siyang may katawan. Kung kailan niya gusto, di ba? Kuha ba ako neto? Himeneo? Oh. Well, eto maganda. Kasi yung iba sa inyo ikakasal, babae. Babaeng kansa. Ikakasal siya June to December. With scheduled na talaga, scheduled. Arranged marriage to. Basta ano siya, babae. Unmarried woman to, malamang, kaya nga kakasal. Kakasal siya, pwedeng 29 years old and below. Sabihin natin 30 years old and below. Yung edad, yung mga ikakasal na babae. Pwede rin namang ano ba? Kayo ay lalaki. Baka ma-attract kayo, siyempre, sa babae. Ma-attract kayo sa iba. Okay? Kasi may LGBTQ nga pala. O pwede rin kayo yung magiging attractive dito. At ma-attract nyo tong babaeng to. Kung woman to woman. Ngayon, kung babae ka, di baka may ma-attract ka. Okay? Kung lalaki ka, baka ma-attract ka sa feminine. Okay? Feminine energy. Kasi nga may LGBTQ. Maisip dito. Ngayon, kung kasal na siya, June to December, expect natin na magiging passionate ang 6 na buwan. Baka mabuntis. Pero, pwede rin namang magiging prosperous para sa mga kasal na ang 6 months na ito. Okay? Kung single, baka matagpuan na nila yung kanilang new partner, pwede rin. Pero, kasi may Jovine Panciola tayo dito. Babae to Pero mas kalimitan tatamaan ito babae. Siya yung makakanap ng someone new, kung single, o siya yung ikakasal. Ngayon, kung kasal na yung lalaki, diyan tayo may problem. Baka ma-attract siya
OMG sa iba. So, maganda kung di pa nangyayari. Kasi kung di pa nangyayari, siya na mismo lumayo sa tukso. Ngayon, kung nangyayari na ba, lumayo ka na. Kasi baka mabuntis mo. Yan. Mapahama ka pa. Kasi malaki chance na ganun dito So again, kung kasal ka na, mag-isip-isip ka kung lalaki ka. At wag na matrack sa iba. Mag-stick to one na lang. Mag-stick ka na lang sa asawa mo. Kaysa malagay ka sa peligro. Lalo na kung mabuntis yan. OMG. Kasal ka na. Paano na? Gulo. Diba? Ang aabutin mo. Who knows? Bakit yung anak ng iba sa inyo kung may edad na, yung nanonood, di ba? Halimbawa, may anak silang babae, baka ito na. Lalo na kung single, baka makahanap na siya ng dawan niya o ikasal na yon. So, case-to-case basis. Ngayon, ito, isang code lang tayo dito. So, sabi dito, positive energy. Surround yourself with positive people and situations and avoid negativity. So, positive energy. Yun lang dapat ang i-attract ng iba sa inyo para hindi sila matoxic. Diba? Ganun lang yun. So, kung tingin nila pangit yung energy, sila na kusang lumayo. Kasi parang hindi sila problema o malagay sa panganib tulad nga nung sabi ko kanina. Dun sa kasal na. Baka ma-attract pa sa iba. Mabuntis niya pa yun. Diba? Lumayo na sa tukso. Pero grabe naman kung nangangailangan yung tao tapos hindi mo tulungan. Diba? Siyempre, ibang case yun. Pero kung sa tingin nyo toxic, binubuli yung iba sa inyo, alam mo yun, iba talaga yung energy. Yung alam nila sa sarili nila, malulagay sila sa panganib dahil abusive o tawag dito. Alam nila sa sarili nila na gusto sila ipahamak. So, lumayo na kung gano'n ang case, di ba? Kayo na mismo lumayo. Pero kung nangangailangan yung tao, yun ang hindi natin pwedeng hindi tulungan. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.